bumaba si Jesus, isinugo si Jesus. So ano po yung isipan ng Diyos? Bakit isinugo niya ang anak ng Diyos? So napakahalaga dito sa atin sapagkat mas nagiging malinaw sa atin yung Christianity. Nabubura yung mga itinuro ng mga nauna sa atin na hindi naman talaga biblical. Matatabunan nito yung mga tradisyon na pinaniwalaan natin. Kahit ang mga kultura na ginagawa natin ay hindi mas higit, mas mataas sa salita ng ating Diyos. Kaya alam niyo maganda ito dahil makikilala natin si Jesus, ang dahilan ng kanyang pagbaba dito. Paano natin ito ma-apply sa ating buhay? Pakibasa po Sister Cheng sa John chapter 9 verse 39. Si Sister Abby. Sister Abby, pakibasa yung Matthew chapter 10, 34 to 39. Sister Michelle, John chapter 12, verse 27. Sister Grace, Acts 2, 22 hanggang 24. John chapter 9, 39 muna. Kain ko natin. So, in John chapter 9, ang context po niyan talagang nagkakaroon siya ng battle yan, no? Saan? Sa mga teachers of the law kasi nagpagaling siya, di ba, sa isang lalaking bulag. Ngayon, hindi nila matanggap yun eh. Ang iniisip pa nila talagang, sino nagpagaling sa'yo? Si Jesus? May inggit. So, gusto nila talagang hulihin ang Panginoon Jesucristo sa kanyang mga gawa. Ngayon, in John chapter 9, no, makikita natin dito sinabi doon na hatol, yung judgment. Pag sinabing judgment, yun yung nababanggit kanina na siya po no, yung malalaman natin yung tama at mali. Malalaman natin yung masama at mabuti. So si Jesus po, ang dahilan po ng kanyang pagbaba is to bring separation between honest and hard hearts. Sa mga puso na talagang tapat sa Diyos. At ganoon din sa mga puso na hindi naman talagang sumasampalataya sa Diyos. Remember, si Jesus, ang pangalan niya, He is the truth. Hindi sinabing another truth. Hindi. He is the truth. Ngayon, ano ba ang katotohanan patungkol sa John chapter 9 nung pinagaling ni Jesus itong lalaki na bulag? Kasi ang problema ng mga Pariseyo, Sabat. Sabat nagpagaling. Kaya sinasabi ng mga Pharisee na hindi galing sa Diyos yan. Pero sabi ng lalaki, teka, ang alam ko lang, dati akong bulag, pero ngayon, nakakakita na ako. Yung honest hearts and hard hearts, yung contrast doon, makikita natin na kahit anong milagro ng Panginoong Diyos, mas ang hinahanap nila yung mali. Ang hinahanap nila yung hindi sang-ayon sa kanilang paniniwala. Pero yung honest, yung humble heart, nagkakaroon ka ng openness saan? Sa truth. Kaya alam nyo, si Jesus nung dumating siya dito, talagang meron pong separation na mangyayari. May paghihiwalay. Makikita natin talaga kung tama ba itong pananampalataya na aking sinusundan. Tama ba itong grupo na aking sinasamahan? Tama ba itong mga kaibigan ko? Tama ba itong mga itinuro sa akin? Kaya dumating si Jesus is to judge what is wrong and what is right. Because in their time, marami na pong naituro at nadagdagan na nga yan, di ba, pinag-usapan natin. Andiyan yung mga tradisyon. Andiyan yung mga, mas ino-honor pa nila yung tradisyon kesa doon sa salita mismo ng Diyos. Kaya nawawalan ito ng kapangyarihan.
Sa Matthew 10, chapter 10, pakibasa. 34 to 39. Mateo chapter 10 verse 34 to 39. Huwag ninyong isiping naparito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Naparito ako upang magdala ng tabak, hindi kapayapaan. Naparito ako upang paglabanin ang anak na lalaki at ang kanyang ama Kapag alam mo kayo na may ay at ang kanyang ina at ang manugang na babae at kanyang biyanang babae. At ang magiging kaaway ng isang tao ay kanya na rin mismong mga kasambahay. Ang umiibig sa kanyang ama o ina ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang umiibig sa kanyang anak ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang hindi nagpapasa ng kanyang krus at hindi sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nagsisikap magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. Amen. So dito nag-move on na si Jesus. Hindi niya po kung yung sinabi niya ang dala niya is sword, alam naman natin yung ginagawa ng sword, di ba? Talagang humahati yan. So yun po yung separation. Na even families, magkakaroon talaga ng separation. Saan? Sa kanilang faith, sa kanilang mga paniniwala, convictions, yung talagang paninindigan nila na ito yung tama, ito yung kinalakihan natin. Alam ko naman, naranasan nyo rin yan. Na even in in the church, talagang, pastor, ayaw maniwala ng nanay ko, tatay ko, kasi lumaki kami, ganito. Diba? So, si Jesus nung dumating siya talaga, may separation na mangyayari, magaganap. May mga tao na sasampalataya sa kanya, may mga tao na mananatili doon sa mga maling katuruan. So, nung sinabi niya naman na sa Matthew chapter 10, no, yung kanyang pagdating, hindi naman yan talagang literal na pag-aawayin. Hindi ganun. God is a God of order. Ayaw niya ng kaguluhan. Pero magkakaroon po talaga ng separation, paghihiwalay, pagkakagulo dahil magkakaiba na ngayon ng pananampalataya. Magkakaiba ngayon ng paniniwala. Nung sinabi niya na ang dala niya ay tabak at hindi kapayapaan, kahit nga po, kasi syempre, di ba, in our day, in our generation today, talagang yung mga naunang nabuhay, ganito na kami lumaki, kandado, sagrado, di ba? Pero na-born again yung anak. Naku, nagkakaroon ng pagtatalo. Nung nagbasa na ng Bible, naku, nagkaroon na nga ng challenge. So, hindi naman po sinasabi ng Panginoon naman, sumunod sa verse 37, no? Na yung pag-ibig sa ating mga magulang, dapat you hate them. No, hindi yun eh. It's the level of priority. Nung sinabi ni Jesus na kapag hindi ako yung priority mo, ang priority mo yung parents mo, ang priority mo yung anak mo, sabi niya, hindi ka karapat-dapat na maging tagasunod ko. And he says there that, di ba, as you want to follow me, you must carry your cross daily, deny yourself. So, napakahalaga po no, sa Christian life natin. Pakita natin, honest ba talaga yung ating paglapit sa Diyos? O meron tayong katigasan ng ating puso? So, si Jesus ang magre-reveal niyan. Sapagkat si Jesus yung Word of God. Kaya pag nagbabasa tayo ng Bible, ini-encourage namin kayo, magbasa kayo ng Bible, magkakaroon talaga ng separation. Even in your own habits, makikita mo, mali pala itong aking mga ginagawa. Diba? Matcha-challenge yung integrity mo eh. Kasi syempre, ginagawa mo na itong matagal kasama yung mga kaibigan mo. Pero nung nagbasa ka na ng Bible, nakilala mo si Jesus, which is yun naman talaga yung purpose niya, makilala mo yung katotohanan, parang hihiwalay ka na doon, di ba? Hindi ka na magpa-participate dun sa mga ginagawang hindi magaganda. Sa mga estudyante, kapag talagang, alam mo yun, normal na, talamak na yung mga kasalanan sa eskwela, sa pag-aaral, pangodigo, pangopya, pero naging Kristiyano ka, iba ka ng standard, di ba? And syempre, tanggapin mo yun. Those who choose to live godly lives and follow the Lord will be persecuted. Pag tatawanan ka, i-isolate ka nila.
Yun yung purpose ni Jesus. Yun yung gusto ng Diyos. Na magkaroon talaga ng separation between honest and hard hearts. At yung mga honest heart, ang gusto talaga ng Panginoon, ma-reveal yun. And the Word of God, kasi truth po yan, no? The Word of God is truth, makikita mo yung mga mali sa buhay. Kapag in-apply mo to, nagbasa ka ng Bible, lagi ka nakikinig, maatid ka ng mga gawain natin, makikita mo talaga kung nabubuhay ka pa rin doon sa dati mong pagkatao o ikaw ay nabubuhay na sa pagkatao na nakatago ang buhay natin kay Jesus. Yun po yung ginagawa ng truth, ng sword. Externally, in our relationship with others, and also internally in our hearts. Pero syempre, kailangan balansehin din natin. No? Hindi naman ibig sabihin na kapag nasa truth na tayo, aatakihin mo na yung mga tao eh. Hindi. Just shine your light. And when the opportunity comes, speak the truth with a spirit of gentleness and love. Nakakatawa, no? Kasi si Jesus, nung dumating siya, yung separation between honest and hard hearts, nagkakaroon po ng clarity yung buhay natin. Nagiging malinaw sa atin ang lahat. Kasi dati, totoo, may mga tanong tayo, tama ba tong buhay ko? Tama ba tong ginagawa ko? Tama ba tong direksyon ko? Pero nang dumating si Jesus, nagkakaroon ng clarity, nalalaman mo yung mali. Mali itong ugali na to. Mali itong pamumuhay ko. Mali itong aking pakikitungo sa asawa, sa anak. Mali itong mga desisyon ko. Nagkakaroon ng clarity. Nalalaman mo. That's the first step. Pero may pangalawa pang sunod doon. Pagkatapos ng malinaw sa inyo lahat, naging malinaw na nga po ba sa atin lahat? Sagot po. Nalinawan na ba kayo sa buhay ninyo? Amen. Amen. Nalaman nyo na ba yung katotohanan sa kasinungalingan? Di ba? Kapag nakakarinig ka ng mga preaching, alam mo ba kung kay Lord yan o hindi? In our lifestyle, nalinawan na ba kayo sa buhay nyo na, Lord, mali ito ah. Hindi ito tama. May mga ganon kayong experience. That's the first step. Pero may sumunod na dapat na step. Ano sunod na step, mga kapatid? We make the right choice. To turn away from our sin, repent, and choose God. Piliin natin ang buhay. Piliin natin ang katotohanan sapagkat yun ang magpapalaya sa atin. Going back to the story, in John chapter 9, yung mga Pariseo na natili silang bulag. Hindi man physical, pero sila yung nanatiling bulag sa spiritual. Kasi matitigas ang kanilang mga puso. Hindi pa rin nila nakilala si Jesus bilang katotohanan. Yun ang maganda sa power ng truth. Kahit anong kasinungalingan ang ibato ng mga tao sa iyo, lalabas at lalabas pa rin ang katotohanan. Amen? Mabuhay ka lang sa katotohanan, lalabas at lalabas pa rin ang sinungaling. Lalabas at lalabas pa rin yung mga nabubuhay sa dilim. May mga pagkakataon na para bang gusto nating pagtanggol yung sarili natin. Hindi, lolo ko yan, gumagawa yan ng kwento. Patuloy ka lang mabuhay sa katotohanan. Truth will reveal hearts of people. Meron ba silang humble heart o hardened hearts? Gaya ni Moises nung humarap siya sa Paraon, lumabas na matigas ang puso ng Paraon. Kaya kung nalaman na natin ang katotohanan, ang gusto ng Panginoon, mag-respond tayo, submitting our will, our life to the truth of God's Word, making it the final authority, the final court of appeal. Lord, kung ano yung standard mo, yun na po yung magiging buhay ko. Amen. Praise the Lord. Salamat. Hindi lang sapat na alam natin ang totoo, ang katotohanan. Mag-respond tayo, isabuhay natin ang katotohanan. So, sunod, letter H, ano pong dahilan ng Ama bakit si Jesus for specific reason bumaba dito sa lupa?
Okay? Marami po, no? Letter H, John chapter 12, verse 27. Sige, pakibasa po. Sino pong reader natin? Ayan, sabi dito sa John 12:27, ako'y nababagabag ngayon. Sasabihin ko bang, Ama, iligtas mo ako sa oras na ito? Hindi, sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako naparito. Amen. Yun! Gusto niya lang, ano no? Yung cup of suffering, the sin of the world. Bubuhatin niya ang krus, ang mga sugat, ang paghihirap, ang pinaka-ayaw na mangyari ni Jesus sa buhay niya ay mahiwalay siya sa presensya ng Ama. Sapagkat nasa Kanya, bibitbitin niya, ilalagay sa Kanya ang ating mga kasalanan. So, ang ating Panginoon Jesucristo nagkaroon ng struggle, trouble, ang kanyang kaisipan, kung susundin niya ba ito o hindi. Pero ang sabi niya, hindi ang kalooban ko, hindi ang kalooban mo. So the very reason why Jesus came is to suffer and die for our sins. He came to suffer and die for our sins. Acts chapter 2 verse 22 to 24. Ibo. Mga Gawa chapter 2 verse 22 to 24. Sabi po rito, mga Israelita, pakinggan ninyo ito. Si Jesus na taga Nazaret ay sinugo ng Diyos. Pinatunayan ito ng mga himala, mga kababalaghan, at mga palatandaang ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya. Alam ninyo ito sapagkat ang lahat ng ito ay naganap sa kalagitnaan ninyo. Verse 23, ang Jesus na ito na ipinagkanulo sa inyo ayon sa pasya at kaalaman ng Diyos sa mulat mula pa ay ipinako ninyo at ipinapatay sa mga taong masasama. 24, subalit siya ay muling binuhay ng Diyos at pinalaya mula sa kapangyarihan ng kamatayan, sapagkat hindi maaari siya ay bihagi nito. Amen. So nabanggit po yung crucifixion, pinako sa krus. So bakit po ganun ang kanyang kamatayan? Siguro yung mga nag-iisip, bakit hindi na lang namatay si Jesus? Binigti siya, ganun, hindi siya sinaksak, hindi siya pinalatan ng buhay. Because in their time, even si Prophet Isaiah, pinrophesy niya yan, no? Wala pa nga yung public execution by crucifixion. No? Yung Jew, yung mga Israelites po, Israel is under the Roman government. Sinakop sila ng Rome. So yung kaparusahan ng Rome sa mga kakalaban sa kanila is crucifixion. Pero actually hindi lang po talaga siya ipapako sa krus. Actually yung crucifixion talagang may mga paghihiya na gagawin para matakot yung mga kriminal, yung mga political na threat in the kingdom of Rome, in the government of Rome. So para hindi tularan ang isang tao, ang ginagawa ng Roman government, ipinapako sa krus. So, ito po ang naging paraan ng kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi po ito aksidenteng nangyari. Ito po ay intentional nung siya ay bumaba dito. Nung sinabi niya in John chapter 12, binasa kanina, ito ang dahilan bakit ako bumaba. At hindi niya yung tinalikuran. Yung sinabi ni Peter, nagpe-preach po sa niya, na nangyari kay Jesus, yung buhay ni Jesus ay backup na validate ng mga miracles, wonders, and signs. And sinabi ni Peter, no, you crucified him. Masyado ang So talagang namatay si Jesus para sa ating mga kasalanan. Inilibing, pero di natapos eh. Ikatlong araw, sabi niya, nabuhay siyang muli. Outside the Bible, alam niyo maganda pag meron kayong mga study.
si Josephus, mga ano to, historian. Si Tacitus, hindi sila mga ano no, nabuhay nung sa panahon na yon. Mga historian sila, sinusulat nila yung mga nangyari nung unang panahon. Kahit sila mismo ay nagte-testify na meron ngang crucifixion at meron ngang ipinako na ang pangalan ay Hesus Kristo. So even outside the Bible, it was proven that really Jesus Christ died on the cross. Merong lumabas na libro 500, 600 years later. At ang sabi ng libro na to, hindi namatay si Jesus sa krus. Ano ang mas papaniwalaan natin? O sino ang mas papaniwalaan natin? Yung mga sumulat na nakakita, yung mga naka-witness, eyewitnesses, yung mga sumunod na generation, o yung 600 years after na hindi man lang nakilala si Jesus. Siyempre, mas papaniwalaan mo yung mga eyewitnesses. Kaya merong isa sa akin nagtanong, Pastor, bakit hindi mo basahin yung Quran? Kasi yung Quran ay isinulat 600 years after na si Jesus ay namatay sa krus at muling nabuhay. So mas ang papaniwalaan mong source is yung mas malalapit. Bakit napakahalaga nito na binubura ito ng Islam? Sapagkat kung walang kamatayan sa krus, kung hindi namatay si Kristo sa ating mga kasalanan, mananatili pa rin tayo sa kasalanan. Remember that resurrection message in 1 Corinthians 15. Na kung si Jesus ay hindi namatay sa ating mga kasalanan, nananatili pa rin tayo sa ating kasalanan. At kung hindi siya muling nabuhay, bali wala itong faith natin. Pero mismo sila nakita nila na buhay siya. 500 witnesses. So ang pinakadahilan ng pagbaba ni Jesus, bakit ang Diyos kailangan magkatawang tao, is to suffer and die for our sins. Kaya every time na babalikan natin ang salita ng Panginoon, in the Gospels, Matthew, Mark, Luke, John, good news, sila mismo hindi nawawala yung istorya paulit-ulit na si Jesus ay pinahirapan, namatay siya sa krus para sa ating mga kasalanan. At nung ikatlong araw, siya ay muling nabuhay. Amen. Ang Panginoon natin ay buhay. At siya ay nabubuhay magpakailanman. Yan ang pinakamagandang balita na dapat nating ibahagi sa lahat upang sila kung sasampalataya ay maliligtas. Pakibasa po yan. No? Mami Ading, pakibasa yung John chapter 1 verse 4 to 9. John chapter 1 verse 4 to 9. Thank you, Lord. Sis Michelle, pakibasa yung John 6:51. Sister Mira, John 8 verse 12. Thank you, Lord. Sister Okay na po. Grace, John 12:46. Dito na tayo sa letter I. Okay. John 1:46. Sige, Mami. Thank you, Lord. John 1, 4 to 9. Sabi sa verse 4, nasa kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw at hindi ito nagapi kailanman ng kadiliman. Sinugo ng Diyos ang isang tao na nagngangalang Juan. Naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw at upang ang lahat ay sumampalataya sa pamamagitan niya. Hindi siya ang ilaw subalit naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Ito ang tunay na ilaw. Dumarating ito sa sanlibutan upang magbigay liwanag sa lahat ng tao. Thank you, Lord. Mami, kanino siya nagbigay ng liwanag? Sa lahat ng Lahat. tao. Yeah. Oo. To the world. Kaya walang excuse ang sino man na hindi nila nakita ang liwanag ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Siya po'y dumating. He came to bring light and life to all men.
Because people are in darkness. People are destined to death, eternal death. Kaya alam nyo, kailangan natin ng liwanag kasi nasa dilim tayo. Kailangan natin ng buhay kasi ang destinasyon natin, kamatayan. At si Jesus lang ang makapagbigay sa atin nun. John 6:51. Ayan, sabi po dito, ako nga ang tinapay na nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sino mang kumain ng tinapay na ito. At ang tinapay ay aking katawan na ibibigay ko upang mabuhay ang sangkatauhan. Amen. Magpakailanman, the bread of life. John 8:12. John 8:12, sabi po dito, muling nagsalita si Jesus sa mga tao. Sinabi niya, ako ang ilaw ng sanlibutan, ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di nalalakad sa kadiliman. Amen. Naranasan niyo ba yon? Kasi yung liwanag talagang i-illuminate niya yung dadaanan mo. Makikita mo yung every step na yung tatahakin. Lord, dito, dito, dito. Malalaman mo yung tamang desisyon. Malalaman mo yung dilim. Malalaman mo yung bangin. Sunod, John 10:10. The thief comes to steal, kill, and destroy. Sige, Sister Grace, nawala. Ay, Pastor, hindi po ba kayo sa Sige, 12:46? sige. Yun na lang sa'yo, Sister. 1 chapter 12 verse 46. Sabi po rito, ako'y naparito'y bilang ilaw ng sanlibutan, upang ang manalig sa akin ay huwag manatili sa kadiliman. Amen. So, light and life, dalawang letter L. In John 10:10, he comes, the thief comes to steal, to kill, and destroy, but Jesus came to give us life that is abundant. Alam natin po yung liwanag, di ba? Yung liwanag talagang nagbibigay po yan ng buhay. And also illumination. So may guidance na ibinibigay sa atin. Si Jesus is to bring us guidance, the meaning of life, the purpose of your life. Anong dahilan ng buhay mo? Yan ang hindi ko makalimutan na naging blessing sa akin. And alam ko naging blessing din sa inyo na, Lord, ano po ba ang dahilan bakit pa ako humihinga? Bakit ba ako nabuhay sa mundong ito? Nagkaroon ng meaning yung buhay natin. Nalaman natin yung purpose natin. At the same time, yung light na yon ay nagbigay sa atin para makilala ang buhay na walang hanggan. Dati, nag-a-attend lang ako ng prayer meeting. Baby pa lang kami, dinadala kami doon, nag-share kami. Pero in my heart, pag tinanong ako kung sa langit ako pupunta, hindi ako sigurado. Pero when Jesus came, nagbasa tayo ng Bible na ipaliwanag sa atin, naging malinaw sa atin ang lahat patungkol sa buhay na walang hanggan. Kasi pwede nating ituro paano gagaling ang tao, manalangin, paano magiging bless ang kanyang buhay, paano siya magkakaroon ng pagpapatawad. Pero kapag hindi natin na ibahagi ang buhay na walang hanggan, that person, that soul will suffer in hell. So si Jesus, ang dala niya yung liwanag. And darkness cannot overcome it. Darkness cannot overcome. Kaya nga, kung nasa atin ang liwanag ni Kristo, talagang hindi tayo kayang talunin ng kadiliman. Sa John chapter 6, binasa, the bread of life. Alam naman natin yung bread, di ba? Talagang nag-iibigay ng sustenance para makamabuhay tayo araw-araw. We depend on it, the food, every day. Kaya alam nyo, yung ating relationship kay Jesus, hindi ito one time. Kasi hindi lang naman kayo one time kumakain, di ba? Daily, ongoing, tuloy-tuloy yung ating relationship. Ito that bread of life, the Word of God. At sa pamamagitan ng Word of God, doon tayo nagkakaroon ng illumination, guidance for our daily lives. And this is true. Nung sinabi niya sa John 8:12, whoever follows me will never walk in darkness. Mulat na, maliwanag na sa atin ang lahat. Nakita na natin ang katotohanan, na-expose na yung kasinungalingan, kamalian, ginagabayan tayo ng salita ng Diyos. Kaya alam nyo, sa inyong buhay, para hindi tayo maloloko,
alam natin yung totoo, basahin natin yung katotohanan. At yung katotohanan na yun, magbibigay sa atin ng liwanag. Yung Word of God, magbibigay sa atin ng liwanag. Hindi lang liwanag, hindi lang guidance, but yung life who will sustain us, restore us, heal us, refresh us. Di ba, siyempre, pag gutom ka, kumain ka, malakas ka eh. Kapag may sakit, kailangan kumain. Di ba? So, sa buhay po natin bilang mga sumasampalataya sa ating Panginoon, kung siya ang liwanag ng sanlibutan, ang dahilan niya ay magbigay ng liwanag. Ano sa area na ang buhay natin ang madilim pa? Invite Jesus into that area. Lord, parang ang dilim-dilim ng marriage life ko, financial life. Invite Jesus. Make Him the Lord and Savior. At papakita niya sa iyo kung ano yung mali. Darkness will be exposed. Ano sa buhay mo yung hindi ka makawala ng mga addiction, destructive na mga habits or bagay na ginagawa natin. Kadiliman, may liwanag ang Panginoon. Kung tayo ay wala pang, hindi natin nakikita ang kahulugan ng buhay, parang walang meaning ang buhay mo, kapatid, kay Jesus mo matatagpuan yun. Pwede kasing successful ka, sikat ka, may kapangyarihan ka, may estado ka sa buhay, pero pag wala si Jesus, meron pa ring emptiness. Pero praise God, dahil nasa atin si Lord, parang, alam mo yun, kumpleto na tayo. Kahit hindi pa tayo ganun kayaman, karami ang pera, we are full. Sabihin John 10 din eh. Abundant life, punong-puno, umaapo nga, nakakapagbigay pa tayo ng buhay, ng comfort, ng peace, para sa iba, di ba? Nagiging blessing pa tayo sa ibang mga tao. So yan po ang dahilan bakit bumaba ang ating Panginoong Kristo. And then, last two, pakibasa yan kapatid na. Sister Eden, Luke chapter 2, verse 10. Okay, Lord. Sister Novi, John 15:11. John 15:11. Sige, Mami A, sa ano po, sa John 16:22 to 24. Thank you, Lord. Brother Mike Gabriel, John 17:13. Ayan, maganda yan. Pakibasa ka pa. Sige, unahin natin yung Luke chapter 2, verse 10. Thank you, Lord. Yes, pakibasa. Paki-unmute mo. Hello po, pasensya na pala, nag-iingay po kasi yung mga aso namin dito, kaya hindi po ako makaano po. Opo. Hindi po ako naka-ready dito po kayo, pasensya na po, wala pang tayo po Bible. Sige. John 15:11 muna. Amen. Sabi po dito sa John 15:11 ay malubos ang inyong kagalakan. Amen. Ano lang, nagkakat lang yung line mo sis, pero ang sabi sa Luke 2 verse 10, sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot. Ako ay may dalang magandang balita sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan. It will bring great joy sa lahat ng tao. So, ang dahilan ng pagbaba ng Panginoon, biluin mo yung Ama, ang heart niya sa atin, He came to bring true joy to those who follow Him. There's true joy. Sabi doon sa binasa ng ating kapatid, sa John 15:11, di ba? Yung kagalakan, mapa sa atin, nang gayon ay malubos ang inyong kagalakan. Sunod po, chapter 16. 22 to 24. Sige, man. 16:22, gayon din naman, nalulungkot kayo ngayon. Ngunit muli ko kayong makikita at mag-uumapaw sa inyong puso ang kagalakang hindi maaagaw ni numan. Sa araw na iyon, hindi na ninyo kailangang humingi sa akin. Pakatandaan ninyo, anumang hingi ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay niya sa inyo.
Hanggang ngayon, wala pa kayong hinihingi sa Kanya sa aking pangalan. Humingi kayo at kayo tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. Thank you, Lord. Ano na yan sa John 16, remember John 14, John 15, 16, nalulungkot na yung mga disciples kasi nagpaalam na si Jesus. Pero sabi niya, hindi, may joy. Na kahit na mag-suffer, you will survive. Na actually, yung mga trials na yan, magta-triumph kayo dyan. Lalago kayo dyan. Na kahit kayo makaranas sa mga pigati, kahirapan sa mundong ito, yung joy na yon nasa inyo yun. Hindi yun mawawala. Binibigay ko yun sa inyo. It's greater than human happiness. Alam naman natin yung happiness, lagi nating sinasabi, it depends on the happenings, kung ano nangyayari. Pero kahit anong nangyayari, yung joy ni Jesus nasa atin as we continue to follow Him. Amen. Sunod po, John 17:13, kapatid, pakibasa. Other Mike? John 17:11. Ay, John 17:13 po, Pastor. Now I am coming to you. I told them many things while I was with them in this world, so they would be filled with my joy. Amen. You will be filled with my joy. Ang tunay na mga Kristiyano na tumanggap kay Jesus, hindi exempted sa suffering, trials, testing. Pero ang tunay na mga Kristiyano, kahit dumaan ka sa mga ganitong area, season ng buhay natin, dahil may relasyon tayo sa Diyos, ito ang ating na-experience. The joy of the Lord. Na nakapagpapatuloy ka sa paglilingkod, nakapagpatuloy mo yung pananampalataya mo, even may mga delayed sa mga answered prayers natin, even may mga challenges na pinagdadaanan, you can have that joy in your heart. In every hardship. Ano pa? Magpapakita ng joy sa puso natin even in the midst of hardship. Alam mo yun, I pray, I hope na dumating na to sa inyong buhay. Isang sign ng joy sa puso ng tao is na-overcome na yung constant or continuous chasing sa mga bagay ng mundong ito. Na-overcome na ng joy ni Lord yung heart mo na kontento ka na. You are contented. Kaya hindi ka na naghahabol sa mga material success, validation ng tao, approval sa mga likes, sa mga comment ng mga tao. Meron ng contentment sa heart mo. Masaya ka na sa Lord. That's joy. No? Hindi ko naman sinasabi na masama yan. Pero kung anong dumating, praise God. Yes, we still work, we do business, pero hindi na yun yung main priority natin. Makikita mo na meron ka ng joy ng Panginoon kapag nagbago na po ang tingin natin sa mga relationship natin. Kapag naging priority mo na yung relationship over the material things. Unang-una yung relationship mo sa Diyos. Mas pinapahalagan mo rin yung pamilya mo ngayon, yung spiritual life mo. Nag-iiba na. Kasi alam mo na yun yung nagbibigay sa'yo ng kapunuan or satisfaction. And yung joy, mga kapatid, ay lalago. Lalong manonurture kapag lagi rin tayong mapagpasalamat. Pinagpapasalamat natin ang lahat ng mga bagay sa ating buhay. Kaya praise God, kung nararanasan nyo ang true joy as we follow the Lord, ibig sabihin mga kapatid, yan ang heart ng Panginoon para sa atin. And finally, pakibasa po yan, Sister Cheng, Matthew 1:21. Matthew 1:21. Sister Mira, John 3:17. John 3:17. And final verse natin, Brother JB, pwede ka ba? Sa John 6:39-40. Unahin natin Matthew 1:21.
Yes. Jesus. In the Hebrew, Joshua. God saves. So, nung dumating siya, yung pangalan niya is to save people from their sins. Letter K, He came to bring salvation and everlasting life. John 3:17. John 3:7. 1 John 3:17, sabi po dito, isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulan ng parusa ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Amen. Kung familiar tayo sa John chapter 3:16, Sister Mira, ang translation sa Tagalog, hatulan ng parusa, no? Opo. Yun yung word na condemn. Dumating si Jesus hindi para i-condemn ang mundo. Na, makasalanan kayo, may parusa na kayo, automatic na yon. Hindi. Ang unang pagdating ni Jesus noong Christmas ay para iligtas ang tao sa lahat ng sasampalataya sa Kanya. Paano niya ginawa yun? Nung namatay siya sa krus para sa ating mga kasalanan at nabuhay muli bilang patunay ng Kanyang pagtatagumpay sa kamatayan. Ngayon, mga kapatid, sa lahat ng sumampalataya sa Kanya, gusto niya talaga ang lahat ng mga tumanggap ng magandang balita, gusto niya maligtas. Habang hindi pa siya bumabalik, ang gusto pa rin ng Panginoon hanggang ngayon, kahit gusto na nating hatulan, parusahan mo na nga, mga corrupt na mga politician na yan, mga masasama, parusahan na yan, binibigyan pa sila ng Diyos ng pagkakataong magsisi. Pero pag dumating na si Jesus, darating siya hindi para iligtas uli ang mundo, kasi ginawa niya na yun, dumating siya sa kanyang second coming is to judge the world. Hatulan na, condemn na ang mga hindi sasampalataya. John 6:39-40. John 6:39-40 po. Sabi po dito, at ito ang kanyang kalooban. Huwag kayong hayaang mapahamak ang kahit sino man sa mga ibinigay niya sa akin, kundi ang buhayin ko silang muli sa huling araw, sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama. Ang lahat ng nakakakita sa anak at sumasampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, at sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw. Amen. Sino bang nangako sa atin? Meron pa ba kayong ibang narinig na nangako ng buhay na walang hanggan? Wala na eh. Kaya yung pa lang yun eh, napakabigat na ng pangako na yun, tindi ng pangako ni Lord na yun. Bibigyan ko kayo ng buhay na walang hanggan, bubuhayin ko kayo muli. Kaya alam nyo, yung mga taong nakakita sa Kanya, na siya'y namatay sa krus, inilibing at nung ikatlong araw na buhay, grabe na lang yung kanilang sacrifice, yung commitment into that message, into that gospel. Good news to. Kasi kahit mamatay tayo, pwede tayo mabuhay muli kung sasampalataya ka kay Jesus na binayaran niya ang iyong mga kasalanan. Kaya talikuran mo ang kasamaan at pumunta ka sa kaliwanagan. Ito ang magandang balita. Ang buhay na walang hanggan at ang pagliligtas, ang dahilan kaya bumaba dito ang Panginoong Jesucristo. Kung kayo narito mga kapatid at naniniwala pa rin kayo na kaya kayo pupunta sa langit ay dahil mabait kayo, hindi yun ang buhay na walang hanggan. Kung kayo ay naniniwala pa rin na ang pagsisimba ay magdadala sa inyo sa buhay na walang hanggan, nagkakamali kayo. Kung kayo ay naniniwala pa rin na kapag kayo ay committed sa inyong religion, that all religion goes to heaven, that all roads leads to heaven, nagkakamali kayo. Kung kayo ay naniniwala pa rin na kapag kayo ay nagpenitensya, kayo ay nanalangin ng maraming beses, pupunta ang inyong kamag-anak sa langit, maaalis siya sa purgatorio, nagkakamali kayo. Sapagkat ang tao ay haharap sa isang appointment ang buhay, kamatayan. Pagkatapos ay paghukom. Judgment. Ang judgment sa mga makasalanan, sa lahat ng kasalanan mo, kasalanan ko. Pag umarap ka sa hukuman ng Diyos,
ang hatol sa ating lahat. Dahil makasalanan tayo, we are all guilty. And those who are guilty of sin deserves punishment, eternal separation from God. Lahat tayo hahatulan sa ating kasalanan. Pero ang magandang balita, dahil sa pag-ibig ng Diyos, kamangha-mangha, dakila, isinugo niya ang kanyang bugtong na anak. Siya ang namatay sa krus, pinagbayaran niya ang ating mga kasalanan, ibinuhos niya ang kanyang dugo para sa kasalanan, hindi ng isang tao, kundi ng sanlibutan. At ang sinabi niya, kung sasampalataya ka sa kanya, na binayaran niya ang kasalanan mo, bibigyan ka niya ng buhay na walang hanggan. Yan ang magandang balita, the gospel. At kung ikaw yung tao na yon, kahit na marami ka nang inatinan na church, Bible study, prayer meeting, kung hindi mo pa isinuko ang iyong sarili, kung hindi mo pa pinagsisiyan ng iyong kasalanan, kung hindi ka pa sumampalataya kay Jesus, ngayon na ang panahon ng iyong pagliligtas. Sumampalataya ka. Manalangin po tayo sa inyong mga tahanan o kung nasaan kayo.